Hi guys, so ako pala si Mr. O. So, ang tawag nila sa akin dito ay Mr. O. So sa vlog na ito, pag-uusapan natin kung magkano ba ang sahod ko dito as J1 teacher sa North Carolina. So, ang sahod po ay depende sa inyong teaching experience, sa inyong educational attainment, ano pa ba? Teaching experience, educational attainment. So kung may master's degree kayo sa ibang state, mas malaki ang yung sahod. Kung may PhD kayo, dapat related sa inyong tinuturo sa inyong bachelor. So, as you all know, dito sa North Carolina, hindi po ino-honor yung master's degree. Kung nakagraduate ka ng 2013, I think 2013. After 2013, I forgot about it. Basta, karamihan dito sa amin hindi ino-honor yung master's degree. So, they are particular on bachelor's degree. No. They're particular on teaching experience. So, for me, I have 7.5, I think, yung nakita ko sa contract. Meron akong 7.5 years experience nung pumunta ako dito nung nag-apply ako as J1 teacher. So, magkano ba ang sahod ko for in per annum? So, per annum, yung offer sa akin is, so umabot po ako sa $55,000 per annum. Yan po yung sahod ko. So, that is gross income. So, wala pa din yung taxes and mga bayarin. So, siguro kapag kung i-minus mo yung lahat mong yung after taxes ko na sahod ay malaki-laki rin naman. So magkano ba yung napapadala ko o yung savings ko? Dahil meron pa akong mga utang sa Pilipinas na binabayaran. So masasabi ko na maliit lang yung savings ko. But kung overall yung net profit ko, yung net na sahod ko dito ay yung mga 6 digit. Masasabi kong pumapatong ng 6 digit. So depende pa rin yan sa lifestyle mo dito. So let's talk about ano nga ba yung mga pangunahing babayaran mo dito. So una-una, number one, insurance. So may family ako. My insurance is a family. So malaki-laki nung ako pumunta dito as J1, yung una pa lang, hindi aabot ng $100 kasi pumunta ako dito single. Pero nung yung J2 ko pumunta rin dito sa US at the same time nagka-baby kami. So from 85, I think, my insurance become 515. Ngayon, bumabayad ako ng $515 sa insurance. Meron akong car loan sa SECO or sa State Employment Credit Union. That is 400 something. I forgot about it. Basta 400 something. Ano pa ba yung binabayaran ko? Meron akong car insurance din sa Progressive. So, nung una pumunta ako dito, mas malaki-laki yung car insurance ko. Pero ngayon, nalaman ko na yung mga technique paano ako makakatipid sa car insurance. Next, ano pa ba? Rent. So, magkano ba yung rent ko? So, our rent is $1,400, $1,400. Meron akong isang roommate. So, 2 kwarto na yon. Common yung kusina, pero meron kaming kanya-kanyang banyo sa loob ng kwarto. So, we paid $700 each. So, total of $1,400. Kuryente at tubig. So, yung kuryente at tubig namin is $200. So, hati na kami noon. So, 100 kami. Meron kaming internet. Internet is 55.
So more likely 27 each kami. So ano pa ba yung binabayaran ko dito? So in terms of gasto naman sa pangkain, nung una, nung ako pumunta dito, hindi pa yung single, nung ako lang mag-isa, $300 in 1 week, malaki-laki na yan. Spoiled na ako niyan. Talagang mabibili ko talaga yung gusto ko. Nung pumunta ng J2 ko dito at nagka-baby, more than 500 yung ginagasto namin. Kasi bumibili pa ako ng gatas, ng diaper, ng baby namin. Si J2 naman, okay lang naman, nakakaipon din naman kami dahil nagtatrabaho din naman siya. Meron siyang trabaho. Pareho kaming nagtatrabaho. Ako sa umaga, siya ang nagtatrabaho sa gabi. Para lang makaipon, maraming ma-invest pagkatapos ng contract na. So ano pa ba yung ginagastohan namin? So meron din kaming ginagastos sa maintenance ng sasakyan, change oil. Mga nakaraang buwan, meron din akong mga gastos katulad ng co-pay, check-up ng aking partner, ng aking asawa nung siya ay nagbubuntis dito. So even though we have an insurance, pero may ilalabas ka pa rin pera. That's called co-pay here. So malaki yung gasto namin, pero kaya rin naman. Sa pagkain sa ngayon, nung hindi pa nabuntis si Mrs., gumagala rin naman kami sa ibang state. So minsan nakakagastos kami ng $200 or something, pero ngayon na meron na kaming baby, medyo paminsan-minsan na lang kaming gumagala kasi nga ako yung nagtatrabaho sa umaga as a teacher, siya naman ay nagtatrabaho sa gabi as a fast food crew. So mahirap din, walang ibang nagbabantay sa baby, wala kaming rest. So pagkatapos ng trabaho namin, punta kami ng bahay, mag-alaga ng bata. So that's my first child, and she's also a US citizen. So let's go back to the topic. So magkano nga ba ang sahod ko as J1 teacher in USA? Makasasabi kong malaki. And nababayaran ko na ang aking mga utang. So this is my second year here in the United States, in North Carolina, as a math teacher, and I already paid more than 2 million pesos sa aking debt sa bangko at sa tao. So kasi nagkautang-utang ako noon. So if you're interested na mag-apply dito sa US, you can apply. Talagang masasabi kong masusolusyonan lahat ng problema mo sa pera, pero talagang mahirap magturo dito, especially if you're not ready with the attitude of the students here. Napakahirap ng attitude ng mga students dito. Talaga susubukin ang mga pasensya mo. So as I remembered before, in my first year, talagang sinabi ko sa magulang ko na to my parents na uuwi na lang ako kasi hindi ko kaya. Hindi ko kaya talagang ang bata dito. Wild, napaka wild. Pero dahil natiis ko ang mga paghihirap, at the same time parang nasanay na ako, ganito pala yung culture dito. So kailangan mong aralin. So kumbaga, kung kailangan mo ng ganitong salary, malaki yung salary mo, pero meron ding sakripisyo. So if you're interested to apply as a J1 teacher here in US, you can save a lot, you can learn a lot of lessons here. So kaya mo yan. So pursue your American dream, and see you in my next vlog. Bye bye.